Magandang araw mga kids, this is Mike Chila and welcome sa 7 Last Words of Jesus. Ito po ang pangatlong mga salita na binitawan po ni Kristo nung siya po ay nasa krus. Sa aklat ng Juan 19:26 hanggang 27. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya ay pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Ang pangatlong mga salita na binitawan ni Kristo ay tinatawag pong the word of relationship. Makikita po natin dito yung pagkatao ni Kristo na siya ay nagmamahal sa kanyang nanay na si Maria ng labis. Iniisip niya po ang kapakanan ng kanyang nanay dahil sa edad nito at kondisyon nito. At sa mga oras po na ito, mapapansin natin na wala na sa eksena si Jose. Maaaring sa oras na ito, si Jose ay wala na at si Maria sa mga oras na ito ay biyuda na. May edad na siya at kailangan niyang ipagkatiwala sa taong pinagkakatiwalaan niya, sa taong alam niya na tunay na magmamalasakit at mag-aaruga sa kanyang nanay. So anong reflection ito sa atin? Tayo po, kung nandiyan pa po yung ating nanay, alagaan po natin, ingatan po natin, huwag natin bibigyan ng sakit ng ulo. Sa mga kabataan, paalala na mahalin natin yung nanay natin, irespeto natin yung ating mga nanay, yung ating mga magulang, maging yung ating mga tatay. May kita rin po natin dito na yung alagad ng Panginoon, ang alagad ng Panginoong Jesucristo dito ay si Apostol Juan. At sinasabi sa mga salita ng Panginoon na si Apostol Juan ay malapit sa puso ng Diyos, malapit sa puso ni Kristo, at siya po yung nakitang mapagkakatiwalaan sa pag-aaruga sa kanyang nanay. At to make the long story short, ang nangyari po dyan, pinatuloy po ni Apostol Juan si Maria sa kanilang tahanan simula nung araw na yon na ibinilin ni Kristo ang kanyang ina sa kanyang alagad. Dumako po tayo sa pang-apat na mga salita ni Kristo Jesus. Ito po ay mababasa natin sa Mateo 27, versikulo 46. Nang mag-iikatlo ng hapon, sumigaw si Jesus, "Eli, Eli, lama sabachthani?" Ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?" Okay, traditionally ito ay tinatawag na the word of abandonment or the word of separation. Sa mga oras po na ito, magtatanong tayo bakit nabanggit ni Kristo Jesus yun. Yun ay galing po sa Psalms 22 verse 1 na ang Panginoong Hesus ay tumawag sa kanyang ama at sinabi na bakit siya pinabayaan. Well, noong mga time na yon, ang ama ay iniwan ng kanyang anak dahil siya po ay isang banal na Diyos. Siya po ay banal na Diyos at hindi niya maaaring tingnan yung kanyang anak dahil ang Panginoong Jesucristo noong mga oras na yon ay tinanggap niya yung kasalanan ng buong sanlibutan. No, that time napakarumi po ng Panginoong Jesucristo dahil sa mga kasalanan ng tao, mga kasalanan ng sanlibutan. So that time, napakasakit po para sa Panginoong Hesus na mahiwalay sa kanyang ama. At ganun din naman po sa Diyos Ama. Para sa mga tao, ginawa po ng Panginoong Jesucristo yung malaking sakripisyo na yon. Kahit na siya ay nahiwalay sa kanyang ama sa langit, basta't mailigtas lang ang sangkatauhan, basta't makaranas lang ang tao ng kapatawaran ng kasalanan, basta't ang tao ay magkaroon muli ng bagong buhay. Ang tao ay magkaroon muli ng tamang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Tayo po ay dumako sa panlimang mga pananalita ng Panginoong Jesus sa aklat ng Juan 19:28. Pagkatapos nito, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay. At bilang katuparan ng kautusan ay sinabi niya, "Nauuhaw ako." Ito po yung panlimang binanggit ni Kristo nung siya po ay nasa krus
nauuhaw ako. Ito po ay nagpapakita ng kanyang pagiging tao, na siya po ay nauuhaw, siya po ay nasasaktan, siya po ay nahihirapan, siya po ay nagugutom, siya po ay naaarawan, napapawisan, siya po ay nakakaramdam ng kirot at sakit ng kanyang mga sugat. Sa madaling sabi, siya po ay 100% na naging tao. Siya po ay Diyos, bumaba dito sa lupa, nagkatawang tao, at namuhay na kagaya natin. At ipinakita puro na siya po ay napagod, nauhaw, at siya po ay pinainom that time ng suka. Kumuha ng spongha yung sundalo at itinusok ito sa sibat at ipinainom kay Kristo Jesus doon sa krus. Pero may malalim din itong ibig sabihin. Si Kristo ay nauhaw sa tubig, but spiritually, He is telling the people that He is thirst about the souls of the people. Ay nauuhaw siya sa mga tao. Nauuhaw siya para sa kaligtasan ng mga taong makasalanan. Nauuhaw siya sa mga tao na magbalik loob sila sa Kanya. Nauuhaw siya sa mga tao na sila ay tunay na sumamba at kilalanin siya ng mga taong ito. Dumako po tayo sa pang-anim na mga pananalita ni Kristo Jesus. Sa aklat ng Juan pa rin, 19, versikulo 30. Nang masipsip ni Jesus ang alak, ay kanyang sinabi, naganap na. Ang pang-anim na pananalita ng Panginoong Jesus ay tinatawag po na the word of triumph. Ang ibig sabihin po ng sinabi ng Panginoon na it is finished sa Biblia ay paid in full or fully paid. Na ang ibig sabihin na tayong mga tao makasalanan ay binayaran ng Panginoong Jesucristo ang lahat ng kasalanan na ginawa ng tao. We are fully paid in Christ. Kaya ngayon, maaari na tayong magbalik loob sa Panginoon, humingi ng tawad sa lahat ng ating mga pagkakamali, sa lahat ng ating mga kasalanan, kahit sino ka pa, kaya kang patawarin ng Diyos at mararanasan mo ang biyaya ng Panginoon kay Kristo Jesus. Dumako naman po tayo sa pampitong mga pananalita ng Panginoong Jesucristo. Sa Luke chapter 23, verse 46, sa salin sa Tagalog. Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo'y ipinagtatagubilin ko ang aking spirito. Ang mga pananalitang ito ng Panginoon ay isa raw announcement, hindi request sa kanyang Ama. Ina-announce niya na siya ay babalik na sa piling ng kanyang Ama na nasa langit. Ito po ay tinatawag na the word of reunion. Kapag narinig po natin yung salitang reunion, di ba, napakaganda? Magtitipon yung mga magkakamag-anak, yung mga magkakapatid, yung mga magulang sa kanilang mga anak, yung mga anak sa kanilang mga magulang. At magkakaroon po ng konting handaan, konting sharing. Sometimes meron pa nga pong special number, kantahan, katuwaan. Masarap po ang reunion. So dito makikita natin na ang ama at ang anak ay muling mag-unite. Naalala natin doon sa number 4, words of Jesus. Siya po ay nahiwalay sa Ama. Ngayon naman po, sa pangpitong pananalita ng Panginoon, makikita po natin na nag-reunite, nag-reunion, nag-unite muli yung Ama at yung anak. At napakaganda pong katotohanan na ito, na ang Panginoong Jesus ay merong security sa mga kamay ng kanyang Ama na nasa langit. Tayo rin po ay tinuturuan ng Panginoon na kapag ipinagkatiwala natin yung mga bagay sa buhay natin, kagaya ng ating buhay, ng ating puso, kapag isinuko natin ang ating buhay sa Panginoon, maasahan natin na may ingatan ng Panginoon ang bagay na ito. Kaya kapatid, kababayan, pagkatiwala mo ang iyong puso't buhay ng buong buo sa Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus. Sana po ay napagpala kayo at nabigyan ng kaalaman at kalakasan at kagalakan sa puso sa mga huling pananalita ng Panginoong Jesus. God bless you at marami pong salamat. Mag-iingat po tayo palagi.